Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun. Opo. Position. Yes, Your Honor, isang folder po yun. Sa folder. Several computerized printouts, photographs. 5 pieces, Your Honor. 5 pieces. Sabi mo. In different situation and different location. So, yun lang. Sinabi-identify mo yung mga tao nandun. Yes, So, Your sino Honor. nakita mo sa picture? Si Actress Marcel Soriano at yun in-identified ng confidential informant. Sino ba? At si now President Bongbong Marcos, Sino Your ba? Honor. Sino ba? Bong Dasa. Bong Dasa. Yes, Your Honor. You know him? Ah, Kilala mo yung Bong Dasa? hindi po, tinuro lang po ng confidential informant. So, Siya nakita po mo yung mukha- nag-identify kasi... Opo. Nakita mo yung mukha ni Bong Dasa doon sa picture? Yes, Your Honor. Sa 5 pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Mr. Chair, Mr. Chair, Yes, go ahead. ito sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh. Pinapakalanan niya yung si Marcel Soriano, Bongbong Marcos, Bong Dasa, galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pagkolekta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakandak ka ng anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, ni-reduce doon sa deposition of witness. Ngayon, yung sasabihin, kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi ko noon ay nakikita doon sa litrato, agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha ng pahari ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, nagre-relay lang ako. Ano yung white Informant, kahit nakikita ko doon sa litrato, tinatanong ko po sa kanya, ano ito. Bagamat, gusto ko linawin, Your Honor, yung litrato na yon o ano man, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan, meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject po noong pre-ops at saka authority to operate na yon is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial po yun, no? Mag-ano po yun, i-apply po namin ng search warrant. Yun po yun. Kaya yung Kanino mo officially turn over ang mga confidential document na hawak mo nun? Yung case folder mo. Yung mention sa PDA, di ba? Dismiss ka sa PDA? Yes, sir. Yung case folder na yun, na ang laman, 5 pictures, yung deposition ng confidential informant, at saka yung pre-ops, at saka alternative to report, at saka yung affidavit, ay yung memorandum. Kanino mo turn over? Knowing that those documents ay classified documents, security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes. Kanino mo turn over? Doon po sa opisina namin ni Director Francia. Kanino? Tinanggap niya official ni Director Francia? Your Honor, kanina po kami dyan sa kwarto sa opisina, doon nagpapalitan kami sa table.
Dalawa po kami, Your Honor. Nung nagkaroon kami ng relief order, nirelieve kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ulti po nga po, case folder, hindi ko na nahawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatinan. Gawa na yung case folder, andun doon, Your Honor. Wala kang personal file? Wala po, hindi naman ako nag-uuwi sa bahay niyan eh. Ako, ganito Morales, Agent Morales, marami akong investigator na under me na kahit natapos na yung kaso, sinabihan ko, magtago kayo ng personal file ninyo dyan dahil baka darating ang araw, ma-ipinto natin ang tao na yan somewhere, tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay kayo dyan, hindi natin alam na yung bagay, subject natin noon. Marami nang hawakan noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na ako, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigator, sino ba yung terorista na pinahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan nun? Sino nga yun? Sino nga yung mayor doon na hindi lang protektor kundi siya mismo, God Lord, sa kanyang munisipyo? Automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon, mayroon siya personal file eh. Sir, sikuan nyo sir, ito yun, titignan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan, personally? Your Honor, yun yung totoo nangyari, wala akong talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo ng mga kaso na hindi nga po. Nandun po. Wala akong nadala, Your Honor. So, siya, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang po linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales, nung na-dismiss ka sa PIDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin, nung na-dismiss po siya sa PIDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yun. Sinasabi niya na sa akin tinan-over, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo na hindi ba talaga? Walang. Kasi po, dapat siyang may responsibilidad na itago yun. At kung seriously, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo si tip yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes, Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PIDEA. Yung sinasabi niya na ako raw, nung nabasbos, hindi po, ang pinag-uusapan po natin, diba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung narilib kami sa IIS, narilib po kami, ng IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. So kung siya nakakahawak dahil pero kami, ako, hindi po. Dahil mainit po sa akin ang PIDEA leadership doon pa. Nung magmula nung nalimit kami doon. Sinasabi ko nga po sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi, nung taon yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lamang nagalit sa akin ng administrasyon ng PIDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi pa po kami lalo ako, hindi na ako nakabalik to sa opisina na yun. Hindi na po, binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga sa, doon lang po kami doon sa Kubo ng NCR. yung confirm, Francia, na hindi nila kayo makakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya, nung na-dismiss siya, kanino niya tinanover? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinanover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po, nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinurnover sa akin. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay dapat hahawakan mong mabuti yun.
dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka matay ko bang isipin? Kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor, sandali. Ito po sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Yun ay isa lang ng akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po. Sarili. Pero po, nakita ko yung papel. Ulitin ko nga, nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo. Kinumpirm ninyo na organic vehicle niyo nun. Di ba? Kung siya, kinumpirm niya, siya ang pumirma. Papel yun, siya pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, huwag mo kung do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Wala kayo lang yung papel na yan. Wala as far as you are concerned. Dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po. Pero masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo. Yes, Your Honor. Opinion mo. Ako, parang days ko yun. As the chairman of this committee, Yes, sa Your totoo Honor. yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan mo ito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, nakasirox doon, nakamarkings pa doon yung mga butas ng panser na ginamit doon para pagsaksak sa pasunod. Hindi mo sabihin, gawa-gawa. Kanyang gawin yun? O hindi naman, that is scientifically improbable at so you mean to say na ako sa aking impression. Hindi naman po, Your Honor. Sige nga, no, just take those stand. May opinion, Your Honor. As far as the DA is concerned, wala talagang document na yan. Kasi ito, hindi makita. Tinanggal na nato sa paano nyo. Magkinagadalo kayo 1,000 times. Hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandun na sa social media. Nagkalat na. Ano kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God. Magaling ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. May apology, Your Honor. Pero yun nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga, hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasinir na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi mo nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet kung sabihin nyo na pagsabi ko na authentic yan, kung sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair. Sabi niya kung sino maghawa. Yan ang tanong natin ngayon. I-locate. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang may mag-leak na gano'n ka sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung gano'n. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam mo yung China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos kayo, as a country, patay. Kaya this committee finds it important to determine kung sino nag-leak yan at nagawa tayo ng legislation para may stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, Your Honor. Mr. Chair. Yes, Fred. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he got the copy. Siya siguro nag-leak. Anyway, that is my own opinion, ha? And I believe in it. Sandali lang.
When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. This person has Unahin natin muna ang senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is it is a false testimony. In other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen, if this is true, the staff are pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Jigo Estrada. You want to say something? Yes, Morales? Yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw yung sa palagay niya ay pinanggalingan. That's his opinion. Pero mali po yun. Kaya nga po ako sumulat sa Director General ng PIDEA para i-submit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman dyan. Unang-una, Your Honor, ang PIDEA, katulad ng pangalabas ko dyan, ito po downloaded po, pinadownload ko po doon sa kamag-anak ko. Ito po na appointment ni Director Emeterio Utong na disapprove ng Civil Service Commission. Well, I'm going to go to the yung ano po lang, inano ko lang po, Your Honor, yung pag-delete ng dokumento. Ngalawa, meron po ako, Your Honor. Is that document classified? Your Honor, wala naman siyang security classification, Your Honor. Wala security classification. Ito po, letter niya doon sa special envoy ng transnational crime overseer. Pirmado po ng isang Director General ng PIDEA na may pangalang Moro Virgilio Lasso. Ito po yun. Yung sinasabi po na paglilit ng mga dokumento mula doon sa PIDEA ay mukhang hindi na pang ordinaryo sapagkat doon pa lang, doon sa pagkakaroon ng hawalan doon sa PIDEA, allegedly involved si Director Lasso at saka yung isang attorney delegado. Nagmula po yung pag-away na yan, pag-umpisa po yun, may mga naglabasan ng mga dokumento. Ito po, we are alluding na posibleng nag-respect si attorney delegado against General Lasso. Kaya naglabasa niyo mga papeles na yan. Mukhang magmula nagkaroon ng ganon, biglang nagkaroon ng labasan ng mga dokumento. Hindi ko po sinasabi na si Atty. Delgado. Pero magmula na nagkaroon ng problema sa PIDEA patungkol doon sa kay Engie Lasso at saka doon sa isang Atty. Delgado, nagkaroon na ng mga leakage ng mga dokumento sa PIDEA. Pangalawa, yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako ay may mga kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan.
Lahat po yan ay mga harassment case lamang po laban sa akin. Hindi po, kung ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat, susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti ng Constitution. Hindi naman po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Yun po sana, no? I understand. Thank you. So, babalikan kita mamaya. I will shift to Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Relax ka na. Okay, sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ng mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po, nabenta ko na ko yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Niyenta ko po siya nung 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46-C. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012. 2012. March 11. Okay. Thank you. Pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale ng unit na bininta mo? Opo. Ha? Kung meron kayong Hanapin ko po. lapin. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano bang masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yan. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan ka nila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you, ma'am. Maraming salamat for your Salamat cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Yung confirmation mo lang as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when the pre-ops was initiated by Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much kahit na mukhang wala ka sa magandang kondisyon. You tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka lang magpahinga. Chair, meron lang siyang gustong basahin. Opo, pwede daw niyang basahin lang yung gustong basahin niya. Basahin mo. Please, pakibasa. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magbigay ng komento
tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-una humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator De La Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko po magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi Salamat kanina kapatis natin dyan. Salamat Pahinga ka po, muna. sir. Thank you. Thank you, sir. James Dave Curioso. You're next. Please state your historical employment with PDEA. Anong posisyon at relasyon mo kina Director Francia at Jonathan Morales? Good morning po, Senator Bato de la Rosa and sa ibang senators po kanina. When I was hired for Philippine Drug Enforcement Agency last 2008, it was August if I'm not mistaken, I was hired for a case monitor as a contractual employee po. So the sole ang trabaho ko lang po talaga is to monitor drug cases from other regional trial court ng Manila, within Metro Manila. If I was assigned to go to Malabon, I will go there just to monitor the cases for drug personalities. I would like to acknowledge the presence of Senator Chis Escudero. You want to say something, Your Honor? Please continue later, ha? Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po nga yung chairman nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ang ating testigo. Hindi po pwedeng gano'n. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun na nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maalala niya at babanggitin niya, yung informant.
Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ng pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kinausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon na taga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ng binanggit ng taga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na po tayo ng December, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigos sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng Chairman. Sabi po niyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng Chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng Chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyon ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng Chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yun kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ang simula. Kung hindi yan tinanong-over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yun, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi doon sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa issue nito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yan sa panahon ng Chairman, nasaan na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon at ng mga retrato at sinumpang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, for the consideration of the Chairman at a later time and for the Chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Paul, for granting me leeway to speak. Thank you, Senator Chis Escudero, for those to the points that you have raised. Indeed, it is my pleasure to hear some advice. Thank you, Senator Chis. I would like to acknowledge the presence of Senator Grace Poe, another veteran senator who can give us some insights into this investigation. Ma'am, you have the floor. Thank you, Senator Bato. Actually, it's been a while since I attended a public order hearing. It's been years. Talagang masalimuot pag public order hearing. Pag meron kang hindi napatawag, sasabihin, meron bang ikinukubli? Pero ang totoo nun, kailangan din tayo nag-iingat kung saan galing ang ating mga impormasyon. Tama yung sinabi din ni Senator Chis. Actually, Ginoong Morales, sa tanggapan namin, hindi lang kay Senator Bato, maraming nagbigay ng babala sa amin tungkol sa inyong karakter. Mga patong-patong na kaso laban sa inyo. Ngayon, hindi naman natin sinasabi that it should jeopardize your testimony. I'm just telling you that we really have to go through with a fine-tooth comb the allegations that are being brought forth our committees. So at the proper time, I would like to ask also, there are certain kasi some cases against him natanggap din ninyo yata yung folder na sinubmit. Yes, this is pertaining to the housing homeowners association. That's the Stapa case and everything. So, binigay ko na sa aking thank you for going through them. Actually, that's not naman the topic right now. No, so I don't want to bring it up anymore. Basta you have it already in your hands, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Because it also will it's somewhat. Balikan kita,
Dave Curioso, please continue your statement. Mentioned po earlier, I was a case monitor back in 2008 for Philippine Drug Enforcement Agency just to monitor drug cases for within Metro Manila. Parang, ano ka, civilian employee? Contractual. Non-uniform personnel. Non-uniform personnel, contractual. Yes po. Yung nire-renew yung kontrata every year? Yes. Please continue. Your question a while ago is what is my relationship po with Jonathan Morales and Martin Francia. With all due respect po for both of them, Mr. Jonathan Morales and Mr. Martin Francia, they are both close to us. Kasi parehas po namin silang inyong saksan. And the reason why nag-reach out ako kay Mr. Jonathan Morales on April 2 is simply because I'm concerned about his welfare. Kasi alam ko na marami na siyang pinagdadaanan eh. As a private person, marami na siyang kasong pinagdaanan and marami na rin siyang sakit na pinagdaanan. So, I wanted to give him a heads up doon sa social media na nag-leak wishes with Maharlika. Sa telepono po. Telepono. Totoo yung sinabi niya na kasama mo si Director Francia no nag-usap kayo or naka-three-way communication kayo or Naka-speakerphone po. ano? Naka-speakerphone po. Speakerphone ikaw. Apo. Yung cellphone mo naka-speakerphone. Apo. Bakit naka-speakerphone? Kasi actually, Mr. Chair, Your Honor, I am willing to present yung conversation namin ni Mr. Jonathan Morales sa Viber na sinabi ko sa kanya nung nagkausap kami kasi that's only within 3 minutes call, putol-putol pa na kuya may nakakarinig sa'yo. Sabi niya sino? Si Francia, tumawag ka nga siya eh. Tapos sabi ko, oo kasi nandito kami sa opisina niya. So at that time, magkasama kayo ni Francia. Sa opisina ni Francia. Pero ang may kausap po si Francia noon na iba, hindi po si Morales. Okay. Tapos, Ang pinag-uusapan na po namin ni Morales is, kuya, kilala mo yung mga sasakyan? Kasi kilala ko yung mga sasakyan eh. Sabi ko sa kanya, yung Mazda is sa'yo, yung Toyota Vios is sa'yo rin. Sorry, yung Toyota Vios is for Mr. Franca. However, merong parang problema kasi hindi namin ma-identify yung iba pang sasakyan. Kaya tinatanong ko rin po siya kung kanino. So sabi niya, hindi niya rin po alam, hindi niya maalala. And then, tinanong ko siya, kilala mo ba yung nakapirma? Which is, sabi niya sa akin, hindi ko maalala kung ako ba talaga yung nakapirma. Hindi niya daw po maalala. yung pirma nung Yung investigation agent or yung nasa may pre-op. sa pre-op. Opo. Hindi niya maalala. Hindi niya maalala. Sige, continue. Tapos, after that conversation, April 7, nag-message siya sa akin na Dave, sinulat ako na si DG. Sinabi ko sa kanya na wala akong kinalaman kung paano napunta sa vlogger yung report na yun. So sabi ko sa kanya, bakit ka gumawa ng sulat, pinatawag ka ba? Sabi niya, ganun din at sa akin din papunta dahil sino ba yung investigation agent na nakapirma. Yun yung pagkakasabi niya. So meaning to say, April 2, hindi niya alam, pero after once April 7, alam na niya na siya yung nakapirma. Sige, continue. Tapos, Mr. Chair, sabi ko na-send mo na, tinanong ko siya, na-send mo na yung, Na-send? yung sulat, Okay. which is the hard copy or the physical document. Sabi ko baka makasama, kuyang, hindi naman na daw pinansin ni DG, sabi niya tatabi, which is, prior to his statement, sinabi niya, dinideny daw ni DG. Ang sabi ko sa kanya, hindi na pinansin ni DG, sabi ni Tatabe, which is, I'm talking to Maharlika. Not that particular document. Kasi, medyo magulo na yung nangyayari, sir. And then,
Tinanong ko siya kung nasend na niya. Sabi niya, oo, na-receive na. Ang last na sabi niya sa akin, nagtrabaho lang ako dati at naiwan yan doon sa office. Di ba nga mula nung nagka-order na na-relieve tayo, bawal na kaming pumunta doon sa office. Tapos, gusto lang daw, sabi niya, saka gusto ko lang talaga malaman, hindi dyan na wala akong kinalaman sa paglabas niyan. Yun lang po. Meron kang binanggit, Jonathan Morales, last hearing about sa conversation yung tatlo? Yes, Your Honor. Please. Ito yung yung mga tanong ko, naka-speakerphone yun sumasagot si Director Francia. Ngayon, sabi nga niya, tinay na lang natin para wala ng gulo. Para hindi na magulo. Ngayon po ano yan? Sino nagsabi? Siya. Director Francia. Ngayon, ikaw may hawak ng cellphone nila, ha? Ikaw may hawak ng cellphone. Narinig mo sinabi ni Francia na i-deny natin yan? Hindi po. Kasi, Sigurado ka? Apo. Kasi Mr. Chair, di ba po yung kausap ni Mr. Francia noon? Hindi po kami. Kami dalawa lang talaga yung magkausap. Within that What's the use of putting it on speakerphone kung hindi nakikinig si Francia? Kasi po Mr. Chair, gusto lang po talaga namin malaman kung totoo ba talaga yung lumabas na dokumento. Kaya nga, yun nga ang tanong ko, bakit ka nag-speakerphone kung kayo lang palang dalawa nag-uusap, hindi pala nakikinig si Francia? Narinig din naman po niya pero hindi po siya sumasagot. So, narinig niya. Hindi siya sumasama sa usapan niyo? Hindi lang po siya sumasama sa usapan namin. How about yung sinabi ni Morales na nagsabi si Francia na deny lang natin? Into my recollection, Your Honor, yung sinabi niya na statement na i-deny na lang natin kasi director na ako, baka magkagulo lang. It's a false statement po, Mr. Chair. Kasi it was taken out of context yung deny. Sige nga, anong context pala na alam mo? Kasi po nung nag-uusap kami, nung naririnig na siguro sa background is yung conversation with Martin Francia and the other person. Sinasabi niya lang, i-deny ko yan kasi hindi naman hindi nila nakita yung dokumento. You mean to say, ibang sinabihan ni Francia na i-deny ko yan? Yung kausap niya sa cellphone? Kasi hindi naman po nila nakita yung dokumento, Mr. Chair. Kaya i-deny niya. Pag sinabi niya, i-deny niya kasi hindi niya nakita yung dokumento. I-deny niya kasi, ulitin mo, i-deny ko yan kasi hindi ko naman nakita yung dokumento na yan. Sabi ni Mr. Francia. Sinong sinabihan niya? Yung asawa ko po. Asawa mo? Kasama ko po nun sila nun eh. Bakit kasama ang asawa mo sa usapan niyo? Kasi po yung asawa ko po is an agent of Philippines. Agent na pwede niya yung asawa mo? Yes po. So, confirm mo na sinabihan mo yung asawa ni Tornioso na i-deny mo yan dahil hindi mo nakita? Yung eksaktong pagkakasabi ko, hindi ko po matandaan, pero totoong sinabi ko na hindi matandaan. Alam mo, very recent lang ito nangyari, ha? Opo. We must be precise. Otherwise, wala kang kwentang agent kung simpleng usapan gano'n, hindi mo recall. Do not leave yourself, do not leave a room for maneuver. Be precise. Yes, sir. Sige. Sinabihan ko po siya, si Agent Amar, yung kanyang asawa. Okay. Na i-deny ko yan kasi hindi ko alam yan eh. Hindi ko nalaman yan, hindi yan pinalam sa akin noon. Kaya ganun yung sabi ko, i-deny ko yan kasi wala akong kamalay-malay dyan. So that was precisely your words? Opo. Swear, pero your words. Ang kausap ko po ay ibang tao. Ibang tao? Siya, ina-assume lang po ni Morales na siya yung kausap ko. Hindi naman po niya nakikita kung saan ako nakaharap, kung sa kanya ba o dito. Ina-assume niya na siya yung sinabihan ko. Okay. Paano mo in-assume na ikaw ang sinabihan na i-deny? Your Honor, nung kausap ko si Dave Curioso, sabi niya, ano pa kami sa office ni Katahabe? Ito, naririnig ka niya. So, nagsalita ako sa kanya. Sumasagot naman siya. Ang sabi niya, pinay mo na lang para hindi na magulo. Yun po yung sinasabi niya. Kaya nga, nung nakarang hearing, sinasabi nga niya, may sinabihan siya pero hindi niya maalala kung sino. Alam mo, Your Honor, ito
yung sinasabi ni Dave na yung pirma, hindi ko ma-recognize, nakatakip po yung pirma. At saka nung time na yun, kakain pa lang ako noon nung pinakita niya nung sinend po niya sa akin. Nung makita ko po yung video at saka yung dokumento, yung sinasabi niya, hindi nila nakikita. Samantala sa kanila galing yung dokumento pinakita sa akin. Sinend sa akin sa Viber. Kaya doon ko lang nakita. Kaya nung tinitignan ko, sabi ko, kanino to? Kasi may takip. May takip po yung pirma, hindi po talaga siya, pati mga pangalan. Kaya hindi ka sigurado. Kaya hindi ako sigurado. At saka yung biglang tingin na yun, ngayon, nung masabi ko, parang ako ata yun Sabi ko pa nga sa kanila, yung pa nga yung ako, naiintindihan ko yung posisyon nila ngayon kasi yung asawa niya, nandun pa. Kasama niya, nag-testify nung isang hearing. Kaya hindi ko rin sila masisisi kung saan man sila papanig. Kasi choice po nila yan. Hindi ko naman po sinabi pumanig sila sa akin. Ang inaano ko lang po dito, ay yung pag-uusap, nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Director Francia at sa akin, sa pamagitan niya, yung dun mismo, dun sa yung cellphone na nilagay sa speakerphone. Kumbaga, kaya yung mga tanong ko, sinasagot naman doon sa kabila. Yung sinasabi niya, sinasagot ko naman. Hindi kami nagkausap na direkta, pero mayroong conduit. May conduit, Your Honor. Ang talo ka lang ngayon dito dahil 2 against 1. Dahil Your Honor, deny, ikaw ang nag-insist. Your Honor, yan yung, sir, hindi naman, kumbaga sa, ito sila yan yung buong agency, Your Honor. Hindi ko naman kinakailangan, pa man, basta yun lang po yung sakop ng aking, personal na, balance, I'm not saying that you are lying. No, I'm not saying that you are lying. Sabi ko lang, kung preponderance of evidence sa pag-uusapan dito ngayon, talagang matatalo ka dahil dalawa sila nagdi-deny, ikaw isa ka lang na nag-insist. Totoo po yun, Your Honor. Totoo po yun. Yun ang kung sabihin nun, hindi. Nasabi ko nagsinungaling ka. Opo. So, hindi totoong sinabi ni Morales na ay ni Francia na i-deny natin yan. Hindi po.